Tuesday ba yun? Yung, Thursday. Yung ano, Friday. Dami dinaanan mga bago tumawa. Ayan, nung Friday. Ayan, first time ko talagang mag-general check-up. Hindi pa sa Korea. Sa Pilipinas kasi, lang tayo yung bunod-bunod na ng ngipin, yun lang yun eh. Pero talaga, first time ko na general check-up at may kasama pa siyang endoscopy. Kinakabahan talaga ako kasi talagang iba talaga yung kabaw. Di ko alam talaga kinabahan yung panahon na yun. Lalo nung nakita ko yung yung instrumento na papasok doon sa loob ng pinatulog ako. Kasi meron kang sa sagutan. Anong gusto mo? Yung walang kong patulog? O ibising ka? Siyempre pinili ko yung patulog. And salamat naman sa Panginoon doon sa ultrasound. Yung mga organs ko ay... Kasi yung doktor, alam niyo naman, yung doktor ay hindi rin naman pag-English. Hindi rin kami nakapagsalita ng Korea. Tapos sinawag niya ako, sabi niya, Kalongin! Hindi na po ako. Liwapit ako sa kanya. Tapos pinapati niya yung ginawa niya sa screen na niya. Liver, no more. Tapos, right kidney, no more. Left kidney, no more. Pancreas, no more. Nawala yung mga organ ko, sabi ko. Mas lalo ko lang kinabahan sa kanya. Sabi ko, wala mo ano yung no more sa kanya. Wala na mo talaga. Yung pala, wala ka na. Kumaga, clear pala. Sabi ko, Lord, salamat dahil paano, okay ko yung mga internal organs ko. So, yun po, mahalaga rin na tayo ay meron tayong tawag na general check-up physically. Kasi nga, itong katawan na meron tayo, ito yung ginagamit ng Panginoon. Ito yung visit me na pwedeng gawin ng Panginoon para ihayag niya yung kanyang kabutihan sa atin at sa mundo niyo. Para, kumbaga, this body is the carrier, should be of God's presence and God's blessing. Sa pamagitan natin, ating katawan ay maaabot o maipapahayag natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. At through this body also, we can express our true worship and devotion to our God. Amen po ba? Kaya, siguro reminder sa lahat sa atin, ingatan din ang talaga ating katawan. Kaya, napakahalaga na yes, spiritually, we are there, but of course, mahalaga rin na physically ay tayo rin po ay malusog at malakas. So, dadako po tayo sa last na ating pinag-aralan with regards for the strongholds. Are we learning ba sa mga strongholds na ating pong napag-aralan ng mga nakaraang linggo? We learn from those strongholds at nagkaroon po tayo ng mass awareness. Sana po itong mga awareness na ito ay patuloy po nating bigyan ng panahon na isipin at gawin. Dahil po mahalaga na nababantayan po natin yung ating sarili para sa Panginoon. Dahil minsan, may mga panahon na hindi maintindihan bakit ayaw mong mag-worship. Yung pala, mga stronghold pala yan sa ating buhay. So, gusto ko lang pong balikan at briefly yung mga stronghold na to. Ano ba yung 4 na uri ng stronghold na aking kong ipresenta sa iyo sa nakalipas sa 3 linggo? 4 kinds of strongholds. Number 1, the mental strongholds. Yung kaisipan. Mentally, merong mga negative thoughts na binibigay sa atin ng kaaway. Buhay yan na nung bata tayo ay sasabihan ng mga hindi magandang mga pananalita. Gaya ng mga bobo ka, tanga ka, wala kang maabot, no? Naging stronghold sa atin na lumaki tayo, yan na yung naging framework ng ating sarili. Kaya nga maraming mga, most of the Filipinos actually talaga is, may tawag tayo inferiority complex. Opposite tayo ng mga Americans. Ang mga American naman, sobra naman yung naman, superiority complex naman sila. Why? Dahil nga doon sa mga,
nagsasabi sa atin na halimbawa yung bata nadapa, imbis na okay, get up, kaya mo yan, hindi, ayan, ang tanga-tanga mo talaga, di ba? Sino yung pinalaking ganon? At yan ang naging strong na sa buhay natin. Kaya nga, maraming mga Pilipino atin na hirap sila magkaroon ng breakthrough because of they have the so-called scarcity mindset or limited mindset. Hindi natin kaya. Sila may kakayahan. No. Yan ay isang kasinungalingan. So, tawag yan ay mental stronghold. Ano ba yung pangalawang stronghold na aking na-share sa inyo? Emotional strongholds. Ano ba itong mga emotional strongholds? Ito yung mga wounds. Yung mga sugat ng nakaraan. Ito yung mga may panahon siguro nung bata ka, nung lumalaki ka, na-betray ka, no? Na-reject ka, mayroon pang mga trauma, pinagdaanan. Either na ikaw ay masyadong pinahirapan ng bata. Ako talaga, ito talaga makalimutan ng bata ko yung tito ko talaga yung tumitas talaga siya ng sanga ng bayabas. At hanggang hindi naubos yung dahon, hindi ako nilubayan. Ganun yung mga disiplina ng ano sa probinsya, iba gusto sa probinsya mga kapatid. Iba po doon. Kaya ako po ay may mga ganun mga trauma, may mga fears. May mga takot natin, especially tayo po mga ngayon. Marami tayong mga nakatakutan. Alam niyo po ba na based sa mga scientists, nag-try sila na mag-experiment ng ibang bata sa isang cubicle. Tapos, ang ginawa nila, nagdagdag siya ng ahas. Yung python. Naglagay sila ng ahas. Tapos, ang ginawa ng mga bata, isinahawakan yung mga ahas. Naglagay sila ng mga, yung mga hindi naman, yung harmless sa mga hayop pagkaya ng mga tarantula. Hindi naman nakakanin eh. Hindi naman sila poison na sa'yo. No? So, pagla yung mga black widow, yan ang talaga mga kaya. So, nahahawakan, kumagapang sa hinan, hindi sila nakatakot. So, they conclude that kind of experiment that sabi nila, there are two kinds of fear na meron lang talaga tayo nung tayo ay pinanganak. And the rest of the fear, learn. Napag-aralan natin. Sabi niya ganyan, yung mga bata, yung mga bata niyan, dalawa lang yung fear na meron sila. Number one is the fear of yung abandonment, yung maiiwan sila ng kanilang mga nanay. At pangalawa, the fear of loud music or loud sound. Yun lang daw po yun. The rest na kinakatakutan natin sa ating mga buhay ay napag-aralan na lang natin yan. Diba? Natakot ka mawalan ng pera. Diba? Kasi nga, nakita mo na yung mga walang pera. Ang hirap ng buhay sa natatakot ka na. May pera ka na, hanggang pare, ayaw mo nang ilabas yung pera mo. Diba? Kasi nga, meron ka ng kinakatakutan na kita mo kasi. Ayan, learn fear yan. Ano ba? Pinakatakutan mo magkaroon ng angels, di ba? Kasi nung ikaw, dalaga ka, ang ganda na notice mo nung kailan din na, wag ganon. Eh, di ba? The law of entropy, di ba? Hindi pwedeng ano yan, hindi pwedeng nakasan yan, lahat tayo pupunta dyan. Ano ba yung, ano ba yung mga ginakatawa natin? Ha? Ano yan? Takot po tayo. Ayan, di ba? Kasi marami tayong mga fear na hindi nagbayad ng utang, di ba? So, all of the fear we have right now, according to this experiment, is napag-aralan na natin as we grow up in this world. So therefore, yan po yung pumapasok na yung mga emotional stronghold na natin. Kaya bakit yung mga taong tahimik, yung mga taong naman napalaban, yung mga taong because of those wounds sa kanilang mga buhay at mga pinakatakutan. Then the insecurities. Kaya lagi siyang nagtuturo ng mga pangit kasi nga puno siya ng insecurity sa kanyang sarili. Pinapakita niya siya dapat yung magaling, mahusay, pero ang katotohanan niya is the defense mechanism of the insecurity sa ilalim ng kanyang buhay, sa kanyang puso. So yung mga trauma po yan po yung emotional stronghold natin na pag hindi yan na isubmit sa harapan ng Panginoon, magiging instrumento yan ng kaaway para hindi tayo makapag-focus at patuloy na lumago sa nais ng Diyos sa ating buhay. God is our security. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ang ating seguridad. Ano man yung mangyari sa ating buhay? Sa pinansyal, sa pamilya, sa relasyon,
Ano ba? Sa ating mga trabaho, God is our security. He can provide everything for us. Ang kailangan natin is may matibay na pananalig sa Diyos. Amin po ba? Kaya pag mabago pa ang pananalig, the chances are, ang mga bagay na ito ay siya ang mamumuna sa ating buhay. At yung pangatlo, yung tinatawag ng mga behavioral stronghold. Ito yung mga addiction. Ito yung mga habits, bad habits, mga sin patterns na ginagawa din sa araw-araw na paulit-ulit na nangyayari. At pag hindi mo yan nakita sa sarili mo at hindi mo yan naunawaan sa sarili mo, the chances are ikaw, ang buhay mo ay paikot-ikot sa bagay na yan. Parang Israelites, no? For the past 40 years, paikot-ikot sila sa wilderness. Kamusta ang ating buhay ngayon? Tayo ba'y malapit sa promised land o nasa kalagitnaan pa rin ng wilderness? Alam niyo po, sa wilderness, number one doon is dry. Maybe spiritually speaking, hindi ka ngayon, pero dry ang pag-worship ng kay Lord. Ano yung sabihin ng dry? Sino ba na uhaw dito? Parang gano'n. Wala parang walang tama. Kahit na magsisigaw ka ng kanta, doon sa loob ng puso mo, walang connection sa Diyos. Ang tawag dyan, spiritual dryness. Kailangan mo ng ulan mula sa salita ng Panginoon. Po ba? Maraming ganyan mga Kristyano nga, nasa loob sila ng church, pero ito lang, dry ang kanilang spirituality. Kaya, mahirap din silang lumago at gamitin ng Diyos sa iba pang paparaanan. Dahil nga sila ay dry yung kanilang spiritual climate. And ito yung huli ko pong babahagi ko sa inyo is the so-called cultural or ideological strongholds. Habang pong inaaral ko ito at nag-research ko ako ng mga tao kung ano yung tatawag na strongholds po ito, napakarami po natuklasan na mismong mga dating Christian ay iniwan ang kanilang pananampalataya because of this cultural and ideological strongholds. Isa po sa mga nabasa kong libro, yung Kiss Saying Goodbye by Joshua Harris. Joshua Harris is ang ganda ng libro yun with regards for holiness and relationship. Ang ganda po ng libro na yun. You know what? That author, nag-confess po siya na hindi siya Christian. Isa rin sa mga sinundan kong professor, si Rob Bell. Ang ganda po ng kanyang exposition sa Genesis chapter 1, yung 7 days. Ang ganda po ng kanyang exposition po. He used even the argument of Greek, the culture of the Jews, how Jewish present their writings. Grabe, pinakita niya lahat, even the background pa nasulat ng Genesis chapter 1, yung creation na from day 1 to 7, pinakita niya mo doon, grabe! But now, that person is, hindi siya Christian. Eh, tataka ako, kaya tama yung sinabi ni Frank Turek, na one of our apologists, sabi niya ganyan, the evidence of the Bible and the resurrection is plenty. Napakarami ng ebidensya na mayroong Diyos, si Kristo talaga ay namatay at nabuhay muli. We had a lot of evidence. Kasi bakit mayroong mga eyewitnesses na nakakita sa pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus. Sino yun? The four gospel, Matthew, Luke, John. Nakita ko nila yun. And throughout the history, ang dami ng mga witnesses, mga sulat with regards to the resurrection. Kaya sabi ni Frank Turek, evidence clarifies the argument how the Bible and the resurrection is true. But the problem is the heart and mind of a person. Ang problema raw, yung isip at puso ng tao.
nandoon daw yung problema. Kahit na sabihin natin na totoo ang Biblia, pero hindi lahat ng tao ina-accept na ang Biblia ay salita ng Diyos. Tama po ba? So it's not the evidence per se, it's the problem. The problem is how the heart and mind of a person really believe in the Word of God. At diyan pumapasok ang cultural at ideological stronghold. Kasi nakasanayan po namin, pastor, sa aming pamilya. Ganun ba? Kasi nakalakihan po namin, pastor, sa aming pamilya. Yan po ang i-discuss niyo. And most of the time, those cultural and ideological strongholds are opposite to the will of God. Alam niyo mo, isa po sa mga nabasa ko sa Pilipinas, ewan ko kung alam niyo po yung term nito, yung word na redo. So nakakala? Redo. Ito yung pamilya, walang demandahan. Atin na? Redo. Walang demandahan. Sabihin, yun, ubusan ng lahi. Meron yung sa Pilipinas. Kuya, di meron sa Mindanao yan? Meron yan sa Cavite, sa Kalinga, meron yan. Diba? Can you imagine that kind of cultural, ideological stronghold yan? Kapag pinatay yung isang pamilya mo, walang demandahan yan. Subay kung ganalang kami, papatayin din. Matindi yan. Salamat tayo, wala na yung ganun. Hindi na pamulatan yung ganun mga klase ng kultura. Pero marami sa ating mga kultura sa araw ating ginagawa ay naglalayo sa atin sa kalooban ng Panginoon. So ano ba yung tatawag na cultural or ideological stronghold? A traditional stronghold refers to deeply ingrained o yung sabi natin deeply rooted cultural customs, practices, or belief that have been passed down through generation and often followed without questioning. Marami tayong, especially ang mga Pilipino doon sa lugar namin, sa Rosario, marami mga superstitious doon na kahit mga bata, sinusunod namin yun na hindi namin tinatanong bakit namin sinusunod. O halimbawa sa amin, mag-iihig ka, alam naman yung mga si Richard, si Manong bari-bari. Mag-iihig. Bari-bari. Kasi baka lang may mga hindi mo makikita, mag-iyan mo, abay, palalakihin yung ano. O mag-iihig. Bari-bari mo na, bari-bari. Di ba? Manindi daw sa amin. Tapos wag mo raw gigibain yung punso. Nung bata talaga, paniwala talaga ako na duwin nyo talaga yung paano duwin nyo. Inaaba ko pag kami nung nilalabas. Kung pag-alaman ko pala baka langgam pala yan. Can you imagine that? Later mo na-discover na yung pala isang gawa ng mga anay, ng mga langgam. Imagine no? Naitanim sa isip ko na duwin niyo. Kaya, pag ako ay naglalakad at nasa ring ko yun, kinakabahan ako kasi baka yung mama yung pa ako, lumaki. Paano yung torture mo hindi naman pa totoo? Ito yung mga matinding stronghold sa atin na sa pag hindi tayo aware, nagiging hadlan ito para hindi tayo lubusang kumilata at magsabit sa kalooban ng Panginoon. So ngayon po ay ating kong basahin ang Matthew chapter 15 verse 1 to 9. So bago tayo basahin mga kapatid, tayo muna yung kuwan. Manalangin sa harapan ng Panginoon bilang paggalang sa kanyang salita. Panginoon, sa mga oras po ito, salamat po dahil muli po kaming nakikinig na iyong salita. Lord, napakarami Lord God ng mga naging balakid sa aming pananampalataya sa mundo ito, sa aming mga sarili, sa aming mga kinalakihan, sa aming mga naging pananaw ng bata na sinabi po sa amin na minsan itong mga cultural Lord God and theological strong kung ito rin minsan na hadlang para hindi na mas magkita, maunawaan ang iyong mga salita Panginoon. Lord, sa mga oras po ito, I offer to you Lord God those strongholds culturally Lord God, even those ideologies Lord God, mga kaisipan na salungat po sa iyong kalooban,
sa mga oras po Lord God, itinataas po namin, magkaroon kami ng awareness upang Lord, ito'y mabasag na at tuluyan na mawala sa aming kaisipan. At lumaya na kami sa mga pagkaalipin ng mga ganyang kaisipan sa aming mga buhay. At ayun siya na Lord God, ang mamuna at patuloy Lord God na magaway po sa amin sa aming mga buhay. We thank you and we honor you. In Jesus' name, Amen. Amen. So ano po binabasa na po sinasabi sa Matthew chapter 15, verse 1 to 9. Nabasahin ko po sa wikang Tagalog. Sabi dito, pagkatapos lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. So naglakpa itong mga Pariseo ito. At siya ay tinanong nila, verse 2, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? So even in biblical times, in the time of our Lord Jesus Christ, meron din palang mga kauturoang minana ang mga Hudyo na kung saan nilabag daw ng mga alagad ayon sa mga Pariseo. Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa tamang paraan. So, isa sa mga nilabag nila, yung paghuhugas ng kamay. Sino nito naghuhugas ng kamay bago kumain? Tayo mga Pilipino, di ba? Ganyan tayo di ba? That's our culture. Di ba? Hugasan ng konti, mas kain na. So, parang ganito yung demand ng mga Pariseo at kinikritik nila ang mga alagad ng Panginoon na tila ba ang Panginoon Diyos ay hindi niya binibigyan ng pansin ang mga itong gawain. Anong sagot ng Panginoon? Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? O di ba? Ang tindi ng sagot ng Panginoon. Eh kayo naman mga Pariseo, bakit naman nilalabag ang inyong tradisyon sa utos ng Diyos? Mas matindi tanong yon. Sinabi ng Diyos, ito isa sa mga tradisyon. Ito yung salita ng Panginoon na galing sa Torah, pero nagkaroon po siya ng tradisyon at nagkaroon po siya ng twist nung panahon ng Panginoon. Sabi, sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Yan yung utos. Yan yung commandments sa Old Testament from Moses. Ano sabi ng verse 5? Ngunit itinuturo ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang matutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama at ang kanyang ina. So, nagkaroon ng another revision of this. Ito may tradition, na yung tradition kong ito, na nagsasabi na, once ikaw, halimbawa ako, may nanay ako, nagkaloob na ako sa templo. Ibig sabihin, hindi ko na kayo kailangang tulungan kasi na ipinagkaloob ko na yun sa templo. Dahil yung ipinagkaloob sa templo, mga kapatid, yung panahon ito, may portion doon, itinutulog niya sa mga tao. So parang, ito na yung naging tradisyon. Hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama at ang kanyang ina. Pinapawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Ito na. Masunod lamang ang inyong minanang mga katuruan, mga pagkunwari. Tama nga ang sinabi ni Propeta Isaiah tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayan ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubuhal. At walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Kaya nagkaroon ng matinding spiritual, sabi natin, down ang Israel dahil sa ganitong katuruan na twisted na siya noong panahon ng Panginoong Jesus. Imbis itong mga katuruan na ito ay literal na nanggagaling sa salita ng Panginoon sa Book of Moses, pero dahil sa tradisyon ay napalitan na ng tamang katuruan ang Biblia sa buhay ng mga tao. So ito kung mga Pariseo, mga kapatid, ay sabi doon sa verse 1,
Pagkatapos lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at tagapagturo ng utusan galing sa Jerusalem. Kung ating mo mapapasin dito, ang Panginoon ay siya po ay nasa Sea of, I think, Galilee during that time, nagtuturo po siya. At itong mga Pariseo ito ay naglakad pa ng malayo just to observe, just to see how the Lord Jesus Christ taught people according to the Word of God. At suddenly, ang nakita nila pagkakamali ng Panginoon Jesus ay yung mga alagad niya hindi kumain ng tama. Kasi nga, sa kanilang kautos ng mga kapatid, meron po silang ginagawang tawag na ito parang simbolo ng kalinisan na dapat muna sila ay nagbubugas ng kamay, nagpupunas muna ng kamay bago kumain. Yun po ay tradisyon na sinasabi ng Panginoon. Sa Hudyo kasi, meron po siya natawag na oral tradition. At minsan, ito po yung sinasabi minsan ng ating mga Catholic priest na hindi lang dapat Biblia yung ating binabasa o pinapaniwalaan, even the oral tradition. The oral tradition start, according to the scholars, from the time of Moses. May mga saling katuruan na hindi nailagay sa Pentateuch o doon sa Five of Moses na ginagawa ito ng mga Hudyo. So, ibig sabihin, is pasaling-saling lang po na salita. Gaano ba ito credible? Generation from generation. Diba? And ang maganda po niyan, nung sila po ay na-conquer ng Babylonian, yung mga pare mismo na nakakaalam ito, wala na. So, naging mahirap sa mga sumusunod na mga priests and Pharisees and scribes to collect those traditions. Kaya ginawa nila, pero siya another book, bukod doon sa Book of Moses, ang tawag nila is Mishna. Yung Mishna na yun is the collection of the so-called oral tradition. At doon sa Mishna na yun, yun po yung laging binabasa ng mga Pariseo at ng mga scribes. Kaya pag nagtuturo sila, hindi na galing sa word of God mismo ni Moses, kundi galing doon sa katuruan na yun. Na ang una, ang purpose ng katuruan na yun as an interpretation of the Book of Moses kasi hindi nila maintindihan. The problem is that ito ay gawa lang ng tao, gawa lang ng mga rabbi, that chances are malayo na sa original na kasulatan sa Bible. E dumating ang Panginoon, revolutionary yung kanyang dati, direct from the Bible. Kaya maraming mga taong namamanta, di ba? How many times ang Panginoon nagturo, ang sabi ng mga tao, magtapos siya magturo, para siyang yung isang tao may authority na nagturo. Namamangha yung mga tao nagtuturo ng Panginoon. Kasi nga bakit? Itinuro ng Panginoon directly ang salita ng Diyos sa puso at kaisipan ng mga tao. Sana ganoon din po tayo mga kapatid. No? Ngayon po, hindi na po pagtuturo ang dapat gawin. Kundi kayo mismo mag-aral. Kayo mismo ay mag-alam ng salita ng Panginoon. Ngayon po, ang Word of God ay hindi na po nasa papel. Ang ganito, nasa mga cellphone nyo na. Kung maghanap na kayo ng mga translations na meron kayo dyan, you have a lot of translations. Parang Ilocano, Tagalog, Bisaya, ang dami na, Pangasinan, ang dami na tayong cellphone. Kaya dapat po, tayo mismo dapat makarinig din ng direktang salita ng Panginoon. So dahil sa mga tradisyon na yan, nagkaroon po ng conflict ang buhay ng mga Israelites. So nais kong i-share sa inyo ngayon, when traditions replace the truth. Kaya maraming isa nagiging kulto dahil nga nire-replace sila ng katotohanan ang salita ng Panginoon. Pagkatignan mo, may word of God naman sila, may verse pa nga sa Bible, pero kung aaralin mo ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon, malayo doon sa katotohanan na pinapahayag ng word of God kaysa doon sa kanilang practices. Kapag mas pinanghawakan na natin ang kasanayan o ang mga tradisyon kaysa sa salita ng Panginoon, malaki po ang malilihis sa ating buhay. So sa mga oras po ito, alamin natin at ating suriin at sirain ang mga maling paniniwala o kultura na kaisipan na pumipigil sa atin sa tunay na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Kung gusto nating lumaya o sumunod ng lubos sa Diyos,
kailangan muna nating kilalanin at buwagin ang mga maling paniniwala at kultural na kaisipan na humahadlang sa ating spiritual na paglago. Kung talagang tayo mga anak ng Diyos ngayon, nagnanais ka na lumago sa pagsunod sa iyong pananampalataya, kailangan muna maintindihan natin at ating makita at ating sirain ang mga kultural na kaisipan na ito na lumilihis sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayon po, ay tingnan po natin kung paano ang mga maling paniniwala ito at mga kultural na kaisipan na madalas nating hindi minsan napapansin, pero unti-unti nagiging matibay na stronghold sa ating buhay na minsan nagiging sanhi ito para hindi tayo mas lalong lumapit sa Panginoon. So, tanong, paano nga ba nagsisimula ang mga bagay na ito na humangadlang sa ating tunay na pagsunod sa ating Diyos? How these cultural traditions or strongholds start sa buhay po natin at paano ito nagiging hadlang sa ating buhay pananampalataya. So, tignan po natin mga kapatid ang tatlong katotohanan na magbubunyag ng ugat ng mga stronghold na ito. So, 3 important things natin malaman ngayon para makita natin kung paano ang mga cultural at mga stronghold na ito ay magbubuwag sa ating buhay sa mga kasunod. So, ano pa yung mga tatlong katotohanan na magbubunyag ng ugat ng mga stronghold na ito? So, una, sabi doon, cultural stronghold begins when we prioritize tradition over truth. So, nagsisimula raw po yung stronghold cultural kung ito ay nabibigyan priority yung mga tradisyon kaysa doon sa salita ng Panginoon. Anong ibig kong sabihin? Halimbawa, November. Ano ang sineselebrate ng Pilipino pag November? Ha? Di ba? Dalawa daw yun eh. All Saints Day and All Souls Day. Alam niyo ba talaga historical background ng bagay na yan? Yung historical reason why that occurred? You know what? In a pagan situation, sa lugar po ng Europa, meron po doon sa lugar na sineselebrate nila yung November, actually, ano yan eh, simulan ng October sa Halloween. Dire-diretso po yan. Isa po talaga pagsambayan kay Satan. Yung ating aalamin. Di ba? Yung pumpkin sa may dalang madalang ilaw. Trick or treat. Maraming gumagawa niyan mga kapatid. Without investigating, ano talaga yung sineselebrate? Wala kasi bakit? Nakita natin, magandang tignan, masaya naman. Di ba? Nakikianaw ng mga Kristiyano. Pupunta doon sa wala pa masama siguro. Pupunta doon sa punto ng ating mga minamahal at alalahanin yung mga magandang bagay sa ating buhay. Pero i-celebrate natin, I think it's not biblical. Ano sabi ng Bible? Once ang isang tayo mamatay, pagkatapos ay pagbuko. Kaya hindi na totoo yung pag namatay ang isang tayo, pag-pray mo lang daw nasa isang lugar, pag pinag-pray mo, tumataas siya. Mataas siya ng pataas. Isa-isa paniniwala. Religious stronghold yan. Kung ang kaligtasan ng Panginoon ay sumagitan mo ng panalangin, ilagay natin sa isang konteksto. Kung halimbawa, tayo dito. Halimbawa lang naman. Isa ali dito ay lahat po tayo isa-isa pamatay. Kasi siyempre, pray namin kayo. Di ba? So, kung marami na nalangin, mabilis yung pagtaas. Paano pag nalangin sa'yo, is dalawa na lang. Hindi medyo mabagal ng konti. O halimbawa, lahat kayo ay nasa heaven na. Kasi kaya pag-pray, kung kayo lahat, eh ako yung naiwan. Sino mag-pray sa akin? Diba? So, it's not absolute truth in terms of salvation. Pero maraming naniwala
those traditions. You know what? Sa Pilipinas, magpakaraming mga tradisyon. Na minsan pinagbubusan natin ng malaking pera. Pag piyesta, di ba? Sino na talaga nag-piyesta? Talagang namutang pa talaga para maghanda lang sa piyesta. Meron? Ha? Talagang, kasi piyesta eh. Masaya dapat. Di ba? Siguro, okay, siguro maghanda ka, pero yung lubos mong pamutangan para sa piyesta ng I think that's not biblical stewardship of God's blessing. Amen po ba? Hindi maganda. Ito yung mga cultural na tradisyon na minsan na-overlook natin. We are there, pero na-overlook natin in time goes on, nagiging stronghold siya sa ating buhay. Ano sabi ko sa Matthew chapter 15, verse 2, sabi niya, why their disciples break the tradition of the elders? So itong mga Pariseo ito, na ibig sabihin, tuturo ng tama sa bansang Israel, nagtuturo ng sa tanong Panginoon, kasi sila yung babad sa templo eh. Ang problema sa kanila, mali na yung kanilang itinuturo. Ang itinuturo nila ay hindi na yung salita ng Panginoon, kundi yung mga tradisyon na ng mga ninuno nila. Lihis na po ang kanilang buhay pananampalataya. Minsan ba nabasa sa Bible na nagalit ang Panginoon nung pagpunta niya ng templo? Did you hear that story? When the Lord Jesus Christ entered the temple, nagalit po siya. At sabi ng Bible, pinagtataob niya yung mga table ng mga money changer. Specific, no? Money changer, yung kanyang tinaob na mga table. Bakit? Tinatawag kasi yung corruption eh. Tapos sabi ng Panginoon, right after that, ginawa niya, bakit yung ginawa? Tahanan ng magnanakaw ang tahanan ng panalangin. Ibig sabihin, during that time, for how many years, no? Naging tradisyon nila na sa loob ng templo may nagbebenta. Kanya nga naman, habang nag-pray ka, buti sana yung mga binibenta, mga karne na. Hindi, ang binibenta, mga baka, kambing. Na nandoon, nangiingay. Habang nag-pray ka, di ba? Nag-pray sila, nangiingay. So, kaya ang Panginoon, na ano siya, yung nalungkot siya sa kanyang pagpasok sa kanyang temple. So, sa galit na, tinaob niya yung mga table doon. Na hindi dapat ganon ang tahanan ng kanyang ama. Dapat tahanan ng mga panalangin, ng mga panalangin sa Diyos. Pero ang ginawa ng mga Pariseo, anong ginawa ng mga Saduseo, anong ginawa ng mga tagapamunang Israel, ginawa po nila ang pinagkakitaan ng templo. Kaya sila ay nagkaroon ng cultural stronghold. Ano sabi naman ng Panginoon? Jesus replied, and why do you break the command of God for the sake of your tradition? Meron pa tayong minsan ang tradisyon na nakatisnan na until now ginagawa natin kahit alam natin sa lumang ito sa nais ng Panginoon. Meron ba? Ang hindi ko lang ang last ko lang nagawa noon sa tradisyon ng aming pamilya nung namatay yung tita ko. Alam niyo sa Ilocano nagbulbul? Ha? Yung magsusunod kami ng dayami. Tapos i-shampoo namin yun. Maganda kaya shampoo. Hindi. Tapos yun, i-shampoo namin yun. Bulbul na tawag namin doon eh. Ano ba yung sabihin ng God? Wala ba yung ha? Para daw ba? Hindi ka sa bulutan lang namatay. Hindi ko alam eh. Ang ibig sabihin nun. Pero ginagawa namin yun. Kasi nalagay kami ng mga itim dito. Pag yung namatayan ka. Di ba? Yung itim dito, alam niya yung parang may pin. Ano ibig sabihin nyo pala? Hindi ko rin alam eh. Meron gano'n, no? Siguro simbolo naman namatayan. Tapos yung yung mahakbang doon sa patay. Kabaw. Mga bata daw. Kaya, we have a lot of cultural traditions na minsan, hindi naman na yan nasa salita ng Panginoon. But why? We obey rather than the Word of God. Kaya nagiging
stronghold yan sa ating buhay. At ating nadadala, kahit ikaw ay born again na, minsan, nadadala mo yung ganyang kaisipan sa iyong pananampalataya. The Pharisees were upset, not because God's laws was broken, but because their tradition was. Sa pag-naalala ko po, na ako po ay pastor na, hindi ko lang talaga mahindihan yung kinuha kong ninong kasi. Alam ko sa loob yun, ninong ba yun? Sa loob yun eh. Pumasok ako ng simbahan. Eh siyempre, nag-ibisa si Father. Totoo lang, hindi naman talaga tayo siya nag-cross na. Eh nung nakita na hindi siya ito, nagparinig si Father. Sabi ko, nahiya tuloy ako. Sabi ko, Lord, hindi ko naman sabi ko, intention na bastusin si Father. Alam ko na kasi yung katotohanan. Yun yung nasa heart ko noon. I have the intention, kaya ako nandoon to the respect of yung nag-invite sa akin. Pero sometimes it becomes, kumbaga, parang ano sa kanila yun eh, hindi paggalang pag hindi mo ginawa. Ang tanong ko sa inyo, pag kayo ang nasa sitwasyon na yun, gagawin niyo ba o hindi? Sige nga, kayo ngayon mismo, nakilala sa Panginoon, gagawin niyo o hindi? Kasi alam natin, ang salita ng Panginoon. Ang sabihin, kasi pasod, makikisama lang kami. Ayun ang problema. One of the so-called Filipino culture, yung word na makikisama. Isa yan sa meron kultura na nakikisama tayo kahit mali na yung pinapagawa sa atin. Kasi bakit? Ayaw mo ng gulo. Mali yun. Hindi yan sinisabi ng Biblia na makisama tayo kahit mali. Pag mali dapat, ano tayo? Atras tayo dyan. Pasensya na kapatid. Pero hindi ko talaga ginagawa yan. We need to stand firm what the Bible is telling us. Para hindi maging strong din sa ating buhay. So they place man-made rules like ceremonial hand washing on the same level of God's command. So cultural stronghold begins this way. When something created by man becomes so deeply rooted that is treated as divine. Diba din, no? Paglipas ng panahon, yung mga kasabihan na yon ay tinuturing na galing na sa Diyos. Even if this contrast to the scripture. There is a pastor, an old-style pastor, na nagpastor siya sa isang maliit simbahan. Ang ginawa niya, pag ikay babae, dapat sa'yo, lagi kang magsusuot ng puti. Kasi nga, after the pastor, ang pagsusuot ng puti ay bunga ng isang pure at purity. Kaya lumipas ang matagal na panahon, may mga bagong mga miyembro na hindi susuot ng puti. Alam mo yan sa church? Ang tingin sa kanila marami. Hindi naman yung sasabi ng Biblia, di ba? Ang sabi ng Bible, for all of sin and fall short of the glory of God. Lahat po tayo ay mga makasalanan sa harapan ng Diyos. At naging matuwid lang tayo sa harapan ng Panginoon dahil kay Jesus. Misleading na po. Marami pong ganyan ng mga traditional sometimes na pastor na minsan yung kanilang mga policy sa church, yun yung parang nagiging word of God sa buong komunigasyon. O, ano ka na ba? O, nagganyan ka na ba? Yan na yung minsan. Kaya, we need to be careful sa mga bagay na yan. Eto. Minsan, nagkapagkaroon kami ng mga mens, yung pagsusuot ng pink. Ano kaya mga mens sa hero, pink na lang yung ating t-shirt? Diba? There is a notion sa atin na minsan, pag ang lalaki nagsuot ng pink, may implikasyon ito na siya ay pagka-feminine. Tama? Ang tanong mo sa inyo, saan nang galing yung ganyang idea? Where that idea came from? Hindi niyo ba alam noong 1980 or 1930, 1901 o 1930, ang pagsusuot ng lalaki ng pink ay buhay ng isang kamatsuhan? Yes! Pagiging isang macho ang dating, pag ikaw ay nakapink during that time. Elvis Presley, di ba, meron siyang I think, isakyan na pink. Meron siya. Maraming mga artists
in the 1940s to 50s, nasunod po sila ng mga pink. Kasi nga, yun yung kanilang interpretasyon. Pero sa atin ngayon, pag nakapink ka, medyo malasado ang dating mo. Parang gano'n, di ba? Kasi sabi ko, saan nanggaling ang ganyang kaisipan? But you know what? Ito yung psychological truth with regards for color. Psychologically, pink displays warmth, friendliness, and openness. Yung pa yung communicate niya. A man in pink might be seen as more approachable, kind-hearted, and emotionally intelligent, according to psychologists. Na pag ang lalaki pala ay nag-wear ng ganyan, pinapakita niya na siya ay approachable, kind, and has emotional intelligence. Madali siyang makasense ng mga taong emotionally nahihirapan. Ang tawag dyan is empathy. Baka next Sunday marami na kapigil na marami. Diba? That's the reality. Pero, saan nanggaling na ang lalaki mo nasod ng pink, malasado? Wala naman, di ba? So those are cultural or minsan ideological na nare-receive natin na wala naman talaga katotohanan. Sa mga Pilipino, ano yung mga bagay na minsan nagagawa natin na minsan kahit na mali, ginagawa ba natin ito? Respect elders even if they were wrong. Totoo yun, nung sa probinsya namin, yung mga matanda doon, kahit na nagmumura sila. Sige na, manuhan mo. Di ba? Anong sabi ng Bible? Hindi dapat itotolerate ang hindi magandang saan. Pero dahil nga sa naging normal ito, it becomes a norms, kahit na mali, ginagawa ko rin. At minsan nagiging stronghold dyan sa ating buhay. Pero hindi lang yan ang problema, mga kapatid. Kapag mas pinahalagahan natin ang tradisyon kaysa katotohanan ng salita ng Panginoon, ang susunod na mangyari ay mas delikado pa. Kung mas pinahalagahan natin ang tradisyon kaysa Word of God, ibig sabihin, hindi lang yan po ang mangyayari sa ating buhay. Natutunan pa nating bigyan ng katuwiran ang mga ating paso. Ibig sabihin, hindi lang natin ito ina-accept. Yung tinatawag nating traditions, hindi lang ito ay nagiging stronghold sa atin. Kung hindi, yung mga tradition na yan ang nagiging sanhirin to justify our obedience to the Lord. So, portion stronghold begins when something created by man become a deeply rooted and that is rooted as the lumabas. Ayan, pwede naman yun dito to. By man becomes so deeply rooted that is treated as divine truth even when it is contradicts to the scripture. Yan po yung katotohanan pag tayo po ay masyadong sumusunod sa mga tradisyon. So ano po yung pangalawa? Strongholds justify disobedience to God. Because you are always following the tradition, the chances are that becomes that stronghold through a tradition justifies your obedience to the Lord. Ano sabi ng Panginoon dito? Sa kanyang salita, sa verse 6, hindi niya pinapawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, masunod lamang ang inyong mga minanang katuruan. Ito yung sabi ng Panginoon. So Jesus gave a strong example. The Pharisees were justifying people from honoring their parents. Kung baga magbigay na lang sa temple, kasi nga, ang sabi ng mga Pariseo, pag nabibigay sa templo, para mga na yung binibigyan ng mga magulang. That's wrong. Kasi bakit inuwan lang temple? Magbigay doon. Sino ba ang nama sa templo?
mga sila rin, mga pareseyo din. So, ibig sabihin, yung pera ibinibigay ng mga tao, sa kanila na pupunta. At ang twist noon, ang sabi sa mga tao, pag kayo ay nagkaloob na sa templo, para na tinulungan ang iyong mga magulang. That's a big and misleading word of God during that time. Kaya mali. Nasabi ng Panginoon, bakit nyo sinusunod ang tradisyon para lang baliwalain ang salita ng Panginoon? Sa panahon na ngayon, ano po yung mga ideologies na meron tayo? Yung common na narinig po natin. Ito, isa sa mga common. God understand me. Kaya kakapit na lang ako sa pagaling. Common yan, di ba? Ano yan eh? Ideology. Naiintindihan naman ako siguro ng Diyos. Kaya ako ito ginawa. Ano siya sabi ng Bible? What the Bible teaches us. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So wala sinasabi ng Panginoon, sige, okay lang na gawin mo na yan. Kasi nga, hihirapan ka na eh. Kumapit sa patalim. Isa yan sa mga madalas ko narinig. Ano ba? As long that I am good person, doctrine doesn't matter. Hanggat mabuti kang tao, okay lang yan sa harapan ng Diyos. Have you heard that kind of ideology? Mas mabuti ka, wala kang tinatamaan ng mga tao, okay yan kay Lord. No. Hindi yan sinasabi ng Panginoon. Hindi yan ang nais ng Panginoon sa ating buhay. That false teaching, because apart from Christ, there is no one righteous. Walang matuwid sa harapan ng Diyos, maliban na lang ikaw ay na kay Kristo. So lahat tayo ay hindi mabuti sa paningin ng Diyos. Good works kasi yan eh. Earning good works na para pag gumagawa ka ng mabuti, parang si Lord nagkaroon ng utang na loob sa iyo. Lord, mabuti ako tao. Wala akong pinagrabyado. Wala akong tinatapakan. Kaya iligtas mo ko. Kaya bibigyan mo ko ng mga blessing. Hindi ganyan ang sinabi sa Panginoon. Sabi ng Bible, lahat tayo ay nagkasala at walang anumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Yan ang totohanan. So yung mga example na stronghold na ito ba? Ang buhay daw ay parang gulong. Sino yung nakapagsabi ng ganyan? Parang ka talagang buhay. Minsan sa ibabaw, minsan na sa ilalim. Ang buhay ay parang gulong. Anong gulong ka? Gulong ng bisikleta? Di ba? Traktora? Anong gulong ng buhay mo ngayon? Di ba? Baka hindi sukat doon sa tayo ng Panginoon. Yung natin, bisikleta, di ba? Di ba? May narinig. Minsan tayo na sa ilalim, minsan tayo ay nasa ibabaw. Ang tawag dyan, cyclic faith mentality. Yung paikot-ikot na mentalidad na klase ng buhay na in-expect mo na ikaw one day nasa taas ka and in-expect mo ulit one day nasa ilalim ka. Tama ba yun? Is that the right thing on how we view our life? Sige nga. Ano sabi ng Panginoon? I have a plan for you. Plan not to harm you. Trust me. Ibig sabihin, ang buhay natin, wala sa gulong. Nasa kamay ng Diyos. Amen? Pero maraming naniwala sa ganyan. Ito siguro yung down moment ko, no, kasi nga yung buhay ko ay gulong. Nasa ilalim ako ngayon. Enough na. Wala na. Hindi ka nakaalis doon. So mali maniniwala, di ba? Ang nakatawa dito, all of this sounds wise. Parang sa unang tingin, sa unang isipan, tama naman eh. But in reality, they cancel the authority of God's word. Yun ang katotohanan. Kaya kung ano man yung ating paniniwala ngayon, na malayo sa word of God, mga kapatid, isuko na natin yan
sa harapan ng Panginoon. Meron akong isang kwento. So, ang pangalan ng title ng kwento ito is Wala Namang Perpekto, Tao Lang Ako. Itong salitang ito, sabi sa kwento, ginagamit bilang excuse para wag ayusin ang ugali at patuloy na gumawa ng mali o iwasan ang mga pananagutan para bang sapat na ang pagiging tao bilang dahilan sa mga nagagawang kasalanan. Hello? Ito raw yung, it is an excuse when you say, wala namang perfect tao lang naman ako, nagkakasala. It seems to imply na ayaw mong pa-correct, ayaw mong gumawa ng tama, ayaw mong ayusin ang mga bagay mong pagkakamali, at ayaw mong at umiiwas ka sa mga pananagutan. Kung nagkamali ka, tao lang talaga ako talaga nagkamali ako Parang huwag mo kasi, pagkamali mo So may isang lalaki na araw-araw nasasaktan niya ang damdamin ng kanyang asawa dahil sa mga salitang hindi maganda na halos tagos ito sa kanyang puso. Na kapag kinakausap niya, lagi sinasabing, ganito na talaga ako pasensya ka na, tao lang ako. Kada pag nagkakamali, ito rin ang linya niya. Wala pag-amin, wala pagbabago, dahil sa isip niya, natural lang ito sa tao. So ano yung punto ng kwentong ito? Na pag nag-aaway sila, pasensya ka na kung nagsalita ko ng pangit kasi tao lang ako. Hindi ko napigil sa sarili ko Ganun yun? Kaya nakasila na nagdakong, tao ka na? Hindi sabihin umiiwas ka lang, palusot mo lang yan para hindi ka lang balikan sa mga maling pagkakamali. Kaya ko siya sabi, tao lang ako, hindi mo lang perfecto Totoo yun. Even the Lord Jesus Christ, even ang Panginoon, hindi naman niya in-expect na tayo ay maging isang perfecto na tao. Pero in-expect tayo na dapat tayo ay nagbabago ng buhay at humihingi ng tawad sa ating Diyos. Ngayon po ba? Kaya yan yung mga minsang kaisipan na malayo tayo sa kalooban ng Panginoon. So ano yung punto ng bagay na to? Ang punto at ang katotohanan mula sa Diyos, totoo, tao lang tayo, marupok, mahina. Pero hindi ito dahilan para manatili sa pagkakamali at pag-ulit-ulit ng maling ugali at kasalanan. Tao ba? Yes! Pero hindi na yung cycle. Lagi mo lang araw-araw. Tapos sabihin mo, tao lang kasi ako Hindi pwede yun. You need change. Ang tawag ng Diyos ay hindi perfection, kundi pagsuko at babago sa kanyang harapan. Ano sabi ng Panginoon sa 1 Peter chapter number 16? Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya hindi para pahintulutan ang kasalanan, kundi para palayain tayo mula dito. So yan po yung isang stronghold na minsan we disobey God because of those ideologies. Parang dinajustify mo tuloy ang pagsunod mo sa Panginoon dahil sa mga bagay. At kapag naging normal ang pagsuway, kahit ang ating pagsamba ay naapektuhan na. Nag-aalay tayo ng papuri pero malayo ang puso sa Diyos. Ito ang matinding stronghold. Ang pagsamba, puno ng anyo, pero wala namang laman ang puso. The third is, worship without heart is a stronghold of hypocrisy. Ang pagsamba raw na wala sa puso ay isa yung puta ng mapagpaimbabaw. Maybe siguro napegi mo yung katabi mo, nagtaas ka rin ng kamay, no? Maybe napegi mo yung katabi mo, na may konting luha ka rin, pero alam ng Diyos kung sino talaga yung sumasamba sa Kanya ng totoo. Worship without heart is a stronghold of hypocrisy. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Matthew chapter 15, mga pagkukunwaring tama. Mga pagkukunwaring tama ang sinasabi ni Propeta Isaiah tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayan ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig
at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsampa sapagkat inuno nila galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Stronghold here is when religion becomes routine, lip service without no heart connection to the Lord. So stronghold dito sa ating binasa is a religion when become routine or a lip service without no heart. Ibig sabihin, nagpupuri sa Panginoon pero wala sa ating puso. Yung ating ginagawa sa ating buhay in terms of our faith is ordinary na lang. It is a religion. Ginagawa pa kasi nga, bilang San Cristiano daw, kailangan daw nagsisimba ka once a week. Kaya kung ginagawa, yung tawag yan, ordinary and religion. Then, pupuri mo, yes, maawit ka, pero in reality, wala sa puso. Hindi po yan totoong pagsamba. Ano yung mga bagay ito? Ano yung mga katulad ng mga bagay ito? What it look like? Ito yan, halimbawa, attending church out of obligation, not love. And doing yung kasing pag-base, pag-keyboard, kasi wala kasing gagawa eh. Kaya ako naglinis sa church kasi natuwa kasi ako ni pastor na maglinis sa church. Hindi yan yun. You are doing that as an obligation now, not love to the Lord. Ano yung mga kapatid? Kung isang bagay, ginawa mong simple, pero yan ay galing sa puso mo at pag-ilingkod sa Diyos, God will accept that kind of service. Amen? Sa paningin kasi ng Panginoon, hindi po yan palakihan ang ginagawa mo sa Panginoon. Hindi. Ginawa mo ba yan na mahal mo ang Diyos? Yung simpleng pagbawalis, simpleng pag-aayos ng upuan ng dito sa ating panambahan, sa ating pag tayo magkakainan, meron tayo mga table, pag yung ginagawa mo na paglilingkod, hindi sa mga tao, sa Panginoon yan, God will accept your service. And time will come, the service that you offer to the Lord will bring blessing in you. Why? Ang sabi ng Panginoon, God is a rewarder. Diba? Ano sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6? Without faith, it is impossible to please the Lord. Kaya kung ginagawa mo lang ng pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, God will be pleased in you. Ano pa? Yung praying with memorized words but no faith. Yung meron ka nang na-memorize, pag pinag-pray ka sa pagkain, Lord, pagpalayan mo pagkain ito, maging kalakasan ng ang pisikal ng pangkatawan. Amen. Dapat ka sa pagkain, nagmumula pa rin sa ating puso ang panalangin. Ewan mo ba? Dahil nga narinig lang natin sa ibang nanalangin, ginaya mo na lang. No, hindi yan ang ibig sabihin ng pagsamba sa Panginoon. Ano ba yung serving without compassion just for recognition? Kaya ka na dyan kasi nga, dahil sa you're really compassionate to the people, you want to recognize ang ginawa mo. Magpapakita lang na ikaw yung mahusay magaling, pero wala ka lang compassion sa ibang mga tao. Intention mo lang to recognize yourself. Yan ang tawag ng stronghold sa buhay ng isang tao. A service without heart. Alam niyo mga kapatid, meron pong isang tao na binira po siyang maligo. Meron ba dito nun? Talagang bira siyang maligo. So the chances are, pag hindi ka naliligo, ano nangyari tayo? Dahil tamad na talaga siyang maligo, talagang naaamoy talaga na may putok talaga siya. No? Ngayon, dahil kung tao, tamad siyang maligo, anong ginawa niya? Bumili siya ng isang magandang perfume. At least, sabi niya ganyan, meron akong perfume. Hindi na ako maamoy ng babaho. So, ang ginawa ng tao ito is
bumili ng perfume at in-spray niya ang mamahalin na bango sa kanyang katawan, sa kanyang damit. Yes, medyo gumanda ang amoy sa una, but eventually lalabas pa rin ang tunay na bago niya. Kasi nga, ang katotohanan, hindi talaga siya naligo. Kahit punuin mo ng perfume ng katawan mo, pag hindi ka talaga naligo, lalabas ang tunay na amoy. So, ganyan din daw po ang worship. Ang worship na walang repentance, nag-worship ka nga, pero hindi ka nagbabago, yung pa rin yung ginagawa mo, yung pa rin yung asal mo, yung pa rin pag-ugali mo, para kang isang tao na nag-perfume, pero hindi naman naligo. Simula, kapamukha, tignan, pero later on, babaho at babaho rin ang katawan mo. So, ang worship na totoo ay hindi pagtatakip. Ito ay pagbubukas ng puso sa Diyos. So, Jesus was not confronting the Pharisees only during His time. Hindi lang kinonfront ng Panginoon ng mga Pariseo sa kwentong ito, kundi even sa panahon po ngayon ay binibigyan po tayo ng warning ng Panginoon sa mga bagay na ito. Jesus was not confronting Pharisees, He was warning us, any belief system, tradition, cultural norms that overrides God's Word is a stronghold sa ating buhay. So ano yung mga dapat natin gawin para po tayo paalahanan sa mga bagay po ito? Number one, dapat tanungin mo, ito bang mga bagay na ito, kaisipan, ginagawang ito, is galing pa sa Diyos? Or isa lang kultura? Yung bang aking pagsamba is a real worship? Or isa lang itong parang pagpapakita ng tao ko lang? It's a rehearsed worship. So ano po yung bottom line natin pinag-usapan mga kapatid? What is the bottom line of this teaching? God's desires worship rooted in truth. Ewan po ba? God desires worship that is rooted in truth, not tradition. He wants our hearts, not our habits. Kaya nais sa Panginoon na matulang po natin sa ating buhay. Meron po isang kwento. The Rusty Compass. May isang matandang mangingisda na laging gumagamit ng lumang compass na minanapan niya sa kanyang mga ninuno. Ibig sabihin, that compass is antique. At may sentimental value ito. Ginamit pa ng kanyang mga ninuno. Para sa kanya, ito ang simbolo ng tradisyon. At matagal nila itong ginagamit para bumay sa kanilang angkan, sa paglalayag ng kanilang angkan upang mangisda sa laot. Pero hindi niya alam, matagal nang may diferensya ang kumpas na bahagyang nakalihis na ang direksyon nito. So, sa katagalan na, hindi na accurate yung kumpas na ito. Isang araw, isang bagoong mangingisda ang nagsabi, tayo po ay nawawala. Hindi ito ang tamang daan pabalik sa ating dalampasigan. Ayon sa bagong mapa at teknolohiya, mali ang sinusundan nating direksyon. Ngunit sagot ng matanda, ito na nga ang aming nakasanayan. Huwag mong questioning ang tradisyon. Dahil sa pagpipilit ng maling nakasanayan, lumayo sila sa pampang, naligaw at muntik ng napahamak ang kanilang buhay. So what is the point of this story? The point of the story is tradition over truth. Gaya ng lumang kumpas, hindi lahat ng nakasanayan ay tama. Pangalawa, justifying disobedience. Sa halip na sumunod sa bagong gabay o katotohanan, ginagamit ang tradisyon bilang dahilan para hindi makinig sa dalang Panginoon. And the third is worship without heart. Tulad ng pagsunod o kumpas ng walang tanong, pwedeng maging mechanical at walang saysay ang
ang ating pagsamba kapag hindi ito galing sa puso, kundi sa routine lang ng ating buhay. So mga kapatid, ito yung nais ng Panginoon sa atin na dapat po nating maunawaan sa ating buhay. Ano po yung mga kaisipang minsan bumabagabag sa atin, sa ating buhay Kristiyano? Until na pa rin ba? Hindi ka pa rin ba naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos? Until now ba, itong ating ginagawang fellowship that you are already born again, ang tingin mo pa rin ba sa born again ay religion? Stronger than that. Born again is not a religion. Tandaan niyo po yan. Never Christ thought that born again is a religion. Minsan na tayo, pag sumasagot tayo doon sa ating mga resume, di ba? Nakalagay doon, religion. Ano sa natin? Born again Christian. Di ba? Pero ito lang, tao lang ang nagsabi na ang born again ay religion. Born again experience is not a religion, but it is a kind of state. Sabihin, ipinanganak ka ng muli. You are born through our God. In John chapter 1, verse 10, ang sino man nasitanggap at nanalig sa Panginoon Jesus ay binigyan niya na karapatang maging anak ng Diyos. Then sabi doon, naging anak na sila ng Diyos, hindi dahil sa pita ng laman, kundi ang kanilang pagiging anak ng Diyos ay galing mismo sa Diyos. So, ito na po natin, this is not a religion. It is a relationship to our Lord Jesus Christ. And mo ba? Until lang pa rin mo ba maintindihan yan? Ibig sabihin, alina pa rin ng mga tradisyon ng mga nakaraan mo, mga napuntahan o mga narinig mo sa iyong nakakang buhay. No. Read your Bible and accept the Word of God. Because the Word of God is the truth of all truth. Amen po ba? Kaya yung training po natin sa KLS, isa po yun sa mga foundational teaching bilang isang Kristiyano. Pag yun po ay review po ninyo, inalam po ninyo ang dami nyo pagtutunan sa KLS po natin. Kung paano po kayo dapat lumakad at mag-isip na ngayon bilang isang mga anak ng Panginoon. Amen po ba? So sige po, tayo po tumayo, panalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa mga oras po nito sa iyong salita na iyong narinig. Lord, sa mga cultural or ideological stronghold, yung mga tradisyon na naipasa po sa amin minsan, na hindi minsan maalis na sa aming isipan, na sumasaluhat po, Lord, sa iyong salita. Lord, sa mga oras po nito,